araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng babaeng bagamat umahon sa putika ay naging biktima naman ng mga taong walang puso. Siya ay si Connie. Pangaray ako sa tatlong magkakapatid. At dahil maagang pumanaw si Inay, ako na ang naging katuwang ni Inay upang kami ay mabuhay. Dahilan, kaya high school lang ang aking natapos. Hanggang sa napasok ako sa maling hanap buhay. Hoy, Connie! Bakit mo tumalay ka? Dapat natin yun dahil marami na naman tayong customer. Hindi na naman nakikitain natin. Naiinis na kasi ako sa ganito kong buhay eh. Lagi na lang hinahawakan, hinahalikan ng iba't ibang lalaki. Naikakama nila sa tamang presyo. Pakiramdam ko, napakadumi ko na. Nag-iisip na naman pala ang kaibigan ko. Connie, wala naman tayong magagawa eh. Sa trabaho ito tayo kumikita ng malaki. Nabibili natin ang mga gusto natin. Nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na umalis sa ganitong klase ng trabaho. Ay, pwede naman yun eh. Kaya lang, paano ang nanay at mga kapatid mo? Si Tina, tapos na naman yun ng caregiving. Nakakatulong na yun para sa pangangailangan namin. Basta, aalis na ako dito. Huling gabi mo na pala dito. Hindi na pala sa trabaho. Oo, Conrad. Nakapagpaalam na ako sa manager namin. Sa wakas, makakalaya na rin ako sa putikang ito. Hinahangaan ko kagustuhan mo makapagbagong buhay at naunawaan kita. Maraming salamat. Kaya lang, alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, di ba? Hindi, sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Sa piling ko, mabubuhay ka naman ginawa. At matutulungan mo pa rin ang iyong pamilya. Conrad, nagpapasalamat ako sa alok mo, ano? Pero, mag-isa akong tumulong sa aking pamilya. Ayoko rin makisama sa'yo. Ang dahil sa pera mo. Sana, manawaan mo ko. Sana, maging magkaibigan pa rin tayo. Naunawaan kita. At nire-respeto ko. Para magandang nakuha mong pwesto ng snack house, anak ka. Unang araw mo pa lang. Malaki na agad ang iyong benta. Oo nga po, Inay. Gumana yung promo na naisip ko. Oo anong balak mo ngayon? Eh di tutuloy ko po yung promo hanggang matapos yung first week. Para lalong marami ang mamimiling bumili at kumain dito. Kung ano man na maaari namin itulong ng mga kapatid mo, handa kami anak ha. Narito lang kami. Salamat po, Inay. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Diyos. Dahil ngayon, nadalam ako na meron ito na akong kalapatan sa bagong buhay. Lahat ng may kamali, binibigyan niya ng pagkakataong magbago anak. Pero sana, maging natatag ka. Dahil malaki, ang habol ang ating lipunan. Tatandaan ko po yan, Inay. At hindi susuko sa mga pagsubok. Sayang, wala pala siya dito, Aling Senya. Ay, maghapon na kasi ang bukas ng snack house niya, Eiffel. Nalagdagan na yung matinday niya eh. Buti ka rin pag-aati ka gawin mag-isa yan. Kumuha na siya ng dalawang kasama doon. Paano si Tina, may trabaho na. Si Junior naman pumapasok. Kaya hindi siya matulungan. Wow! Ang galing naman talaga ng kaibigan ko. Ano kaya kung na rin yung ginawa niya? Ay, maganda yun, Eiffel. Magbagong buhay sa natin.
Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa. Mga dong, alam at pulutan pa nga. Gusto ko lang magpaalala sa inyo, Jack. Bakit mo? Ayokong gagawin niyo dito sa tindahan ko yung tulad ng ginawa niyo sa ibang tindahan. Yung mag-aaway kayo pag lasing na. Ako mismo nga ang balo sa inyo nagtubo pag ginawa niyo yun dito. Si Mga Edong naman oh. Huwag mo kayo magkala. Hindi ko kayo magwawala din eh. Dapat lang. Mga dong. Oo, nagtitinda ako ng alak pero hindi ko sinabing magpakalasing kayo at manggulo. Ang Edong! Magandang umaga ho. Uy! Ang sexy si Tony ah. Hello, Miss Beautiful. Hello, ganda. Hello din sa inyo. Magandang hapon din, Connie. Meron po ba kayong tinda ng paborito kong brand ng toyo at suka? Meron. Teka. Ito, oh. Salamat po. Ito po bayad ko. Ay, Connie, gagamitin mo ba yan sa snack house mo? Oo. O sige, maiwan ko na kayo. Teka, sandali lang. Bakit magkwentuhan ka muna sa amin saglit? Oo nga naman, Connie. Oo nga naman. Eh, bakit ba kasi nagpapakahirap ka pa sa pagtitinda ng pagkain? May mantika ka yan! Yung bibingka mo na tinitinda mo! Sigurado bang bibili kami! Eh, dati mo naman yung tinitinda yan eh! Sige na. Marami pa akong gagawin. Diyan na kayo. O pare, sinusuprada ka tayo ha. Ano din sa atin yan? Pare, kung gusto mo, planuhin natin. Tumigil na. Huwag hindi si Connie. Ako mismo magsusuplong siya sa mga pulis. Alala-alala ko, kaya nalangan ako. At kapatid kong barangay chairman dito. Sa mga ito naman oh, lagi na lang ginagamit ng mga kamag-anak niya. Okay. Kung para sa kabutihan, handa silang gamitin ko. Pero mag-ayos kayo. Na ako sa pagsasabi sa snack house. Nag-inventaryo pa kasi ako eh. Tuloy. Ano sa amin? Dapat magyan na yung mga screwdriver kapag malakas ang ulan. Kaya, Uy! Ganda! ikaw? Ano ba? Musta? Ginulat mo naman ako. Ang tagal mo naman. Eh, kanina pa kita hinihintay. Bakit? Wala naman akong alam na magkikita tayo ngayon na. Eh kaso, gusto ko nang makakasama ngayon. Susya. Alis na ako. Oh, singte. Masulakan mo naman. Ipapayaran naman kita eh. Tigilan mo ako! Nagbagong buhay na ako, no? Bagong buhay? Sa mga tulad mo, Moses, hindi pwedeng magbagong buhay. Tatakbo na yung trabaho ninyo. Tama na! Pwede ba umalis ka na? Iwan mo ako? Iwan kita. Tapos Iwan mo. Lagi ako. Hindi ko ikaw ako. Lakas ginawa mo, no? Itatara ko sa mga sa'yo. Kailangan mo na naman. May patalim ka. Bigyan mo na ako. Walang iya siya, Inay. Napakasama niya. Ayaw na dyan na yun. Sabi mo naman, wala kang maniniwala sa akin na kinahasal niya ako dahil isa akong hostess. Hayop siya. Bakit? Talaga bang walang karapatan sa pagbabagong buhay yung mga katulad ko? Itinatla ba kami? Para mabuhin lang ng mga lalaki? Hindi, anak. Hindi totoo yan. Lahat may karapatan sa paggalang at respeto ng kanyang kapwa. Bakit nangyari sa akin ito? Katagal mo ang loob mo. Pagsubok lang sa'yo yan. Pagsubok lang. Mapagtatagumpayan mo rin. Tulungan ka namin, anak.
Sanyang, kumusta na si Connie? Ayun. Nalulungkot pa rin. Walang gana magtrabaho. Nakadagdig sa lumikot na nararamdaman niya ang hindi pagkahuli sa hayop ni Jack. Walang gana ng tao yun. Sinaway ko na sila nung nasa tindahan ko at nagiinuman. O hindi pa rin nakinig. Napakasama niya. Bumamo na nga ang anak ko mula sa putikat. Uli pa niya isinususog. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako para magkaroon ng katarungan ng nangyari kay Connie. Kung kailangan ito ng stigo, itistigo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Edo. Ang totoo, hanga ako sa iyo, anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para makatulong sa iyo. Kaya ngayon na nagbabagong buhay na siya. Sa tulog, hindi dapat lapastanganin. Dito na muna ako sa probinsya magpapalamig. Kung walang hiyang Connie na yun, kinasuhan pa ako. Di naman siya mananalo. Dahil isa lang siyang bayarang babae. Walang maniniwala sa kanya. Kapag malaki sa pag-anap sa akin, babalik ako sa lugar namin. At mananagot ka sa akin. Mga pulis na ako! Totoo, anak. Napasok mo na sa snack house mo? Opo, inay. Total, nakasampa na yung kaso ko laban kay Jack. Bahala na po ang Diyos at ang mga pulis doon. Sige na po. Tatrabaho na ako. Hoy, tama ang gagawin mo, Connie. Oy, Edong. Narito ka pala. Eh, bukas ang pintuan nyo, kaya tumuloy na ako. May maganda kasi akong balita sa inyo. Lalo na dito kay Connie. Po? Bakit po? Ano po yan, Mang Edong? Nakakip na si Jack. Ha? Talaga ho? Oo, kanina lang. Itinawag sa akin ng anak ko. Ay, buti naman. Salamat po, Diyos ko. Eh, yun nga lang. Hindi na siya makapagduro sa sabilang buhay. Bakit? Nang naman siya, nandarakpin na siya. Kaya napatay. Masaya pa rin po ako mag-edong dahil nagkaroon na ng hustisya yung kalapas-nakalang ginawa niya sa akin. Sa ngayon, dalawa na ang aking snack house. Bagamat naaalala ko pa rin ang nakaraan, bawas na ang sakit sa aking puso. Sana po ay pinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Connie at ito ang aking buhay. Kung itatago lamang ng tao ang labis na pagkakilig sa laman, mababawasan ang suliranin ng lipunan at magiging payapa ang mga mamamayan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Pinal Banamin, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat na ng protagnog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bon Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcan. Sa direksyon, John Martin de Gaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan.
Marinig natin ang testimonya ng isang individual at ng kanyang tiwalang minsang nagkaroon ng lamat. Siya ay si Richie. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Angelo. I thought we are a perfect couple. Masaya ang aming maliit na pamilya hanggang sa nagulantang ako sa isang pangyayaring ni sa hinaga ay hindi ko inasahan. Ning, asan na naman ang asawa mo? Ay, baka patay na pa. Uy, grabe ka ate kay Kuya Doming. Ako. Akala ko ba sabi mo magbabago na ang asawa mo yun? Hanggang ngayon, inuumaga pa rin sa inuman ng iyong asawa. Pasuko na ako. Kaya tinanggap ko na lang na ganyan talaga yung asawa ko. Hindi ka pinalad sa asawa mo. Mabuti pa si Richie. Nakakuha ng mga asawa. Ano ko pala kay Richie? Ay, baka nakapalaran. Oo nga naman pa. Biniyayaan naman ako ng Diyos sa asawa kasi hindi ako kasi talino ni Ate Nining. Matalino sa mga bagay. Iba sa pag-ibig. Pasalubong! Ay, salamat, mahal. Pasensya ka na. Dapat kagabi pa ako nakauwi, kaya lang marami pa kaming inayos sa site. Okay lang. Nag-asawa pa ako ng engineer kung hindi ko mapinawaan ng nature ng trabaho, di ba? Kaya wala na akong hahanapin pa sa iyo eh. Ikaw na ang pinakamaunawang asawa sa buong mundo. At ikaw naman, ang pinakamatinong mister sa buong mundo. Ay, siya nga pala. Si Kuya Doming, nadaanan ko kanina sa kabilang barangay. Mukhang lasing na naman. May bago pa ba? Araw-araw naman yung lasing. Buti na lang maayos ang trabaho ni Ate Ringning. Kung hindi, saan sila pupulutin? Pinababayaan naman na ni Ate Ningning eh. Kasi lalo lang siyang mangungunsog eh. Buti pa ako. Mabait ang asawa ko. Wala pang bisyo. Guwapo pa. Ano ba naman to, Neng? Ito lang ang almusal. Ay, nako, kung gusto mo kumain ng ayos, magluto ka. Pambihira naman oh. Wala ka ng trabaho dyan. Tapos pati pagkain mo, ako pa magluluto. Hindi lang naman akong kakain ah. Pati ang mga anak natin. Pinakain ko ng mga anak natin. Tratuhin mo ako ah. Parang hindi na akong padre de pamilya rito. Ay, bakit? Umaasta ka ba na padre de pamilya? Ha? Eh, kung umaasta ka para kang binata, umiinom ka hanggang gusto mo. Umuuwi ka kung anong araw mo gusto. Oh, yan ang padre de pamilya. Wala ka na bang ibang linya? Ha? Yan na lang ba laging sasabihin mo sa akin? Ay, huwag mo ako tinataasan ng boses kung ayaw mo hambalusin kita ng walas tambak. Aga-aga, ha? Huwag mo akong binubwiset. Dahil kung pwede lamang kita isala kita eh. Para mapakinabangan man lang kita. Wala kang kwenta. Oh, bagay sa'yo, ate. Ay, oo nga, no? Alam mo kasi, pumili ka naman ng mga pamporma mo. Para kahit lisero yung asawa mo, at least, hindi mahalata ng mga tao na stress out ka sa buhay mo. Tama ako. Dalasan natin ang pagsashopping natin. Dali lang naman sabihin yan para sa'yo. Kasi wala naman kayong anak ni Angelo. O eh ako, may 3 ng anak. Kaya nakakapamili lang ako. Ganito may extra. Gusto ko na nga rin magkaanak eh. Bakit kaya hindi pa kami binibiyayaan ng anak? Kapag hindi ka pa nagkanak, mag-ampun na lang kayo. Yan nga rin ang iniisip ko, ate. Oo naman. Para may iba na kayo pinagkakaabalahan ni Angelo. Oo, nakakapagod ang magpalaki ng anak, pero masaya. Blessed ka. Kasi may anak ka na. Buti na nga lang may mga anak ako. Kasi kung wala, ayun ako.
Awawang Kuya Domingo. Matagal ko na siguro siya pinalitan. Wala si Angelo, ha, Richie? Oo, pa. May pinagagawa kasing kalsada sa kabilang bayan, kaya kailangan niya raw i-supervise. Ganun ba? Oh, Kuya Doming! Bakit? Mga, hindi ka lasing ngayon, ha? Okay? Oo. Matid ako ng meeting sa school ni Lila eh. Bakit napadaan ka? Itatanong ko lang sana kay Richie kung nasaan si Angelo. Oh, bakit, Kuya? Sabi kasi nung dati ng kaklase ng anak ko, nakita raw niya si Angelo nung isang araw sa resort. Nag-bonding daw kasi silang mag-anak. Resort? Hmm. Bakit naman pupunta sa resort si Angelo, Kuya? Sa trabaho yun. Kaya nga eh. Sabi ko, namalikmata lang siya. Lalo pat sabi may kasama raw na babae. Ano? Sumasagot si Angelo. Kanina ko pa siya tinatawagan. Ay, naku, Richie. Paranoid ka tuloy. Nakikinig kay Doming. Gumawa lang yun ang kwento. Kasi naiingit yun kay Angelo. The favorite son-in-law. Pero bakit parang kinakabahan ako, ate? Alam mo sa ating lahat, na ikaw ang nakakakilala sa asawa mo. Ano ba pagkakakilala mo kay Angelo? Siya ba yung tipo ng taong kayang mambabae? Hindi. Oh, hindi naman pala. Eh, bakit ka nag-aalala? Pero bakit hindi siya sumasagot ngayon? Richie, anong oras na? 10 o'clock na ng gabi. Pagod siguro yung tao, nagpapahinga na yun. Pwede ba kumalma ka dyan? Mabuti pa manood tayo ng pelikula. Sino ba to? Hello? Ako nga. Bakit? Sino ka? Nasa? Hospital? Nasa hospital ang asawa ko? Bakit? Richie? Ate! Bakit? Ano nangyari? Ate, Diyos ko. Diyos ko, bakit nangyari ito? Ano nga nangyari eh? Sa Angelo? Ay, naoperahan pa siya. Hindi ko maunawaan. Hindi ko maunawaan kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang kwento? Hindi ko kaya ikwento. Hanggang ngayon, gulat na gulat ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko. Ganito nalaman ko sa barkada kong pulis. Oh. Nahuli raw si Angelo ng mister nung kalaguyo niya. Ha? Ang eksena pa ganito eh. Nasa loob ng kwarto sa isang resort yung dalawa. Tapos, pagpasok ng lalaking kalitan niya rin. May dala raw itak. Wow. Naabutan niya na itatalik si Angelo at ang asawa niya. Hindi ka agad nakatawa si Angelo, kaya yun. Initak siya sa ano. Saan? Alam mo na. Yung babae naman sa akin. Tama na, Doming. Tama Hindi na. na, gusto mo akong magkwento ngayon, ayaw mo na. Eh, hindi pa rin ako magpaniwala hanggang ngayon. Kumusta na rin si Angelo? Ano ba, bisitahin ko? Bakit? Bakit bibisitahin mo? Mabigyan ko man lang ng moral support. Hindi ako mahihiya yun eh. Ako kailangan niya makakausap ngayon kasi akong lalaki. Sa tingin ko, kailangan niya na makakausap ngayon. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya, Ader? Na humigil siya ng tawad kay Richie. Oo. May katinuan din pala utak mo, no? Lasenggo lang ako pero itong sinasabi ko sa'yo, Ningning ha, kahit kailan. Hindi ako titingin sa ibang babae. Sa'yo lang. Ewan ko sa'yo. Ikaw lang ang maganda para sa akin at wala nang iba.
Hello, Berlin. Bakit? Ikaw ba? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Richie, alam mo ang pangalan mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni... Huwag mo akong hahawakan. Ako may kasalanan ng lahat. Mabuti ano mo? Patawarin mo sana si Angelo. At sino ka? Ang humingi ng tawad para sa asawa ko, ha? Hindi ko alam na hahanto sa ganito ang lahat. Huwag ka mag-alala. Bukas, iyo na siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipapawaya ko na siya sa'yo. Tingnan ko lang kung maging masaya ka pa kasama ang isang lalaking inutil na sa kama. Richie. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga lalaki. Matanong sa isip. Pero wala akong masagot. Sana namatay mo lang ako. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magpaliwanag sa'yo. At hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko. Alam ko rin na hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko. Ni minsan, hindi ako nagduda sa'yo. Ni minsan, hindi ko naisip na tumutulong sa ulo. Naniwala akong gaya ng pangalan mo. May ugali kang anghel. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ko, Richie. Patawarin mo ko. Tawarin mo rin ako. Hindi pa kita mapapatawad ngayon, Angelo. Pero ito lang ang tiyak ko ngayon. Hindi na kita kayang tanggapin pang muli sa buhay ko. Magsama kayo ng babae sumira sa kinabukasan mo at ng pamilya natin. Richie, wag. Huwag mo itong gawin. Patawarin mo ko. Richie, patawarin mo ko. Hanggang ngayon, tumitibag ko rin ng sugat na iniwan ni Angelo sa akin. Pero unti-unti ko nang tinatanggap na sa buhay ng isang tao, may mga desisyon talaga tayong kailangan nating panindigan kahit masakit at mahirap. Ako po si Richie at ito ang aking buhay. Sa bawat desisyon natin, kailangan natin paghandaan ang kaihinatnan nito na maaaring makabuti o makasama sa atin. Mga nagsiganap, Junel Banamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Richie. Naglapat ng angkop na tunog, Jeremy Diab. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Joseph. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Riaz. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Camille. Dati naming driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa
sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Inuman ko. Uli? Bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kami mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman? Ganon? Okay na sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Eh, papayag ka rin pala. Eh, paangal-angal ka pa. Mga Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Oo. O sige, alas na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi mo lang niya ako hinalikan. Bakit bigla kang nalungkot? Rachel? Nagbago na siya. Siguro, nagsasawa na siya sa akin. Mo talaga sa asawa, pare. Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, sulong-solo mo. Di ka tulad ko laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo mo. Swerte ba yun? Oo! Eh, hindi siya nakakakita. Kailangan pa siya akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas. Swerte pa rin yung pare. Dahil kahit manuha, hindi naman Sabi Camille, pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kuya Gerald kaya. Sa kanya, matira ko dito. Aba, oo naman. Ikaw pa, kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hubby mo, mabait pa. Thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Nag-iinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Ano ba, kaya ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan na pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ako sa kanya. Pupunta ako muna siya, ha? Camille? Nakangiti ka. Kasi po, ilang beses nang maaga umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Magagalit ka. Ito, ba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga? Napaka-close niyo kay Renzi. Dalas pa nga sila magkatabi doon. Mag-uusap. Iniisip niyo po ba? Si Renzi ang dahilan, no? Ay, ang cellphone ko may tumatawag. Si Sir. Hello po, Sir. Hindi ka magsagot. Gerald, ang aking anak. Pinagbubuhatan ba natin si Camille? Hindi naman ho, Sir Doming.
maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Oh, sir. Pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil ho sa kanya. Bakit mo ko inabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Gusto ko naman mag-relax. Mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Saan ko gustong dalhin? Kasama ko. Bakit? Yun! Yun talaga ang gusto kong puntahan. Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako magdadala sa langit. Kaya, inapagan na lang kita dito sa labas. Kasama mo ko siya ng Renzi. Ano nangyari yun? Nakita ba siya? Sige Kuya Gerald, una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako lang magsasara ng gate. Masok na kayo sa bahay. Sir Gerald. Sandali mo. Sir, Kasama kami dumating ni Renzi, ho? ha? Kapag dumaldal, hindi na ba ako narinig? Ha? Nadinig ko. O kung doon, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, malangkabot kayo sa amin. Hindi ko alam kung paano ako mag-aral. Ayos pa naman si Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay ito. Boss, hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman nagiging game yun? Hindi naman nakakakita. Andy. Sa totoo lang. Gusto nang iwanan sa amin. Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Honey. Ay, no, magagalit kay Reza ang ate niya. Pati na lang yung Catherine. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nabulag si Camille. Di manukot si Camille. So, ayoko sa kanya. Kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige na, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitan ako sa kanya. Ay, ayos lang pala, Rezi. Ang gawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? sana magalit ka, Mila. Ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binataan mo ni Gerald, basta ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Ginawa ito sa akin. Bulag ako. Walang kwentang asawa si Gerard. Si Renzo naman. Isa siyang ahas. Kinupot mo nga ninyo. Nagawa ka pa saktan. Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko. Ramdam ko ang panalangin sa akin ni Gerald. Pero, hanapin. Si Renzi ang dahilan noon. Kailangan malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi. Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat
itapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maliko. Wow. Ang ganda talaga ng hangin ko. Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Amazing. Natural, nakaliko pa din. Kaya makinuha kita kay Hindi niya ako babalik. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam! Itong motel yun! Hindi! Wala na si Valencia, Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog na papel niyon. Mahal ko si Gerald. Wala na siya. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila. Lalo na sa iyong kaama. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siyang gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille. Kung lagi sanang aarahan ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay kalawantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Baka nagsigarap. Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Ramos, Maynard Landicho Jr., at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. At sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni Inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si Itay. Kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Samantala lang naman ako nito. Pag nakaluwag na tayo, di itutuloy mo na ang iyong pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako. Tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Mag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok na ulit. Wala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Kaya naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko mag-iipon dahil sakit sa baga. Anak, pasensya ka na. Damdam sa akin.
makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nakasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Huh? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun, makaipon ka. Hindi mo. Mahiling po rin ako sa pag-aaral. Gusto ko nga sana, huwag mahinto. Teka. Ano yan? Kaya mo kaya maghanap ng tulong online? Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako nalagay sa online site, Facebook account ng mga samahan, pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin? May nag-message sa akin, nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakapag-chat ako. Wala naman masama kung gagawin ko yun. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Hindi na matanda na sa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin. Talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinuloy sa'yo? Makakasal sa akin. Tungkol sa parents ko. Mo, nakamabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Ako, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo. Ha? Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Ano ang hihingi niya sa'yo? Balita sa Radio City. Wala naman siyang... Hiningin picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Huwag kang pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, di mag-back out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin ko yung tulong niya. Ay, kumain pa po kayo. Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abi, mahal na pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Ako, anak. Delikado yung ginawa mo. Makahingi ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay, Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Tapos, hindi ka na mapakalik sa akin. Hindi, natatakot ako sa ginawa. huwag lang naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi mo, hindi niya hinangi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makapagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yan lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinagalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay. Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sini para maisama ko rin itong si Ellen. May trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie.
Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak mo. Ayoko masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang, Daddy Ron. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mo nun sa FB. Bakit? Kayo na bang dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo ko sinampal? Dahil kasi ang dumi na isip mo eh. Ako man si Ellie, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Talagang gusto na niya akong tulungan. Tulungan? Oo! Ang sabihin mo, may hinihintay siyang kapalit mula sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta alam ng Diyos ang totoo. Ang hirap sa'yo. Hindi pa man kita nobyo. Gusto mo na akong rentahan. Mahal na mahal kita, Ellen. What? Maghanap ka na ng iba. Hindi kita mahal. Ayoko sa lalaking mapaghatol ng kapwa. Ellen, ang ganda. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala nang nakilala mong matanda, ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo, naisip ko. Magtayo tayo ng tindahan dito. Para kahit pa paano eh. Meron tayo dito. Wala namang tindahan sa lugar na ito. Opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman hindi tayo laging nakaasa sa kanya. Ellen, darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at papasalamatan. Excited na rin akong makita. Bakit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo? Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan dala yung in-order kong cake. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Ay, si Karen galing sa... Nay? Kumusta, Ina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Paano mo nalaman itong tirahan namin ito? Ibig mong sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko. Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun. Lahat lang. Sir, Hindi ka gustong iwanan. Ano yun? Bigla mo kami sabi siya sa amin. At may sabi siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nakasumama sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat. Pero isang mapait na babae nangyari. Dahil nung umaraw sa isang sakuna siya, at yun ang nalaman ko kay Luke. dahil sa pangyayari yun, namulat ako sa aking mag-anak. Natabuhan ako.
Nangangarap ko kayo sa inyong pera. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Eden sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Ina. Eden. Maaari mo akong pakuwagin sa nagawa ko. Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-isa? Pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman. At ngayon na ay kasama na namin siyang mamumuhay na masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Sinap, Rosana Viniaga, Chiquit del Carmen Amor, Pinel Benjamin, June Legaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng akot na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyer. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Aiki. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin de Caspi at Maynard Danticho Chuyo. Ito ang ating buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Kaloy. Nobya ko pa lamang si Josie. Lagi ko na siyang sinusunod. Kahit na siya may kasalanan, laging ako ang nanunuyo para lang kami magkasundo. Nanatiling ganito hanggang maging mag-asawa kami. At ito rin ang dahilan kaya isa lamang ang aking naging. Yun kasi ang gusto niya. Ang kabaitan kong ito ay kanya namang inabuso. Bakit mo nagawa sa akin to, Josie? Mahal na mahal kita. At laging sinusunod. Kaloy! Lahat ng gusto mo sinisikap kong ibigay. Tulad ko. Sabihin mo. Kasalanan ko. Nagpabayo ako sa mga kaibigan ko kaya ako natukso. Mahal kita. Ang ating anak. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko. Hindi ko nasasaktan ng damdamin. Hindi na kita pagkakasilan. Boy, Nay! Pinatawad ni Karoy walang yung babae ko. Mahal na mahal kasi ng kapatid mo ang babaeng yun. Ano ba naman yung si Kaloy? Masyado siya nagpapatalo sa damdamin niya. Kaya yun tuloy, inaakuso siya ng Diyos niya. Kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko nga, iwalayan na ni Kaloy si Josie. Ayun. Hindi siya mabuting ina at asawa. Alam niyo, Nay, kung ako ang naging asawa niya, baka napatay ko pa siya. Kailangan sumabayan natin ang babaeng yun. Hindi ako naniniwalang magbabago na siya. Ay, ang sweet naman ni Greg.
nag-send pa ng picture niya dito sa akin sa cellphone. Kitang-kita ko kung saan. Ang gwapo-gwapo niya. Nay, nakaluto na po ako. Ano ba naman, Ani? Ba't ka naman kain sa akin? Sorry po kung nagulat ko kayo. Gusto ko lang naman po malaman ninyo na nakaluto na po ako. Pwede na po tayong kumain. O sige na, kumain ka na. Total, di naman uuwi yung tatay mo ngayon. Mamaya na lang ako kakain. Sige na, iwan mo na ako. Opo. Hindi alam ni Inay. Nakita ko kanina yung picture ng lalaking ka-text niya. Sino kaya yun? Ano po, Lola Tinding? Salamat ako. Katapos ko lang po kasi maglaban ng mga damit namin, Lola. Ha? Nasaan ang magaling mong ina? Pag-alis po ni Itay kaninang umaga, umalis na rin siya. Kanina pa umaga. Ako nga rin po nakikinig sa bahay eh. Ayos din naman yung nanay mo, no? Pinagtrabaho ka rito habang siya naglalakwatsa. Saan siya nagpunta? Ewan ko po, hindi ko po alam. Pero sabi niya, huwag ko raw sasabihin kay Itay na umalis siya. Diyos ko. Mukhang may ginagawa na naman kalukuhan yung nanay mo. Madalas nga po, may ka-text siya. Ang babaeng ano, oh? Daig pa, makatinggaw eh. Ano ba sasabihin mo sa akin, Kuya Nando? At pinapunta mo pa ako dito sa inyo. Kaloy, kapatid kita. Kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Kaya tanggapin mo sana kung anong sasabihin ko, ha? Ano nga ba yun? Ang walang mong asawa. Nakita ko may kaling lalaki sa isang restaurant. Ano? Kuya, baka naman nagkakamali ka lang. Nagtagal ako sa lugar na yun. Naratiti ako si Joseph talaga yun. Nangako siya sa akin na hindi na niya ako lulukuhin uli. Dapat kasi hindi mo na pinatawad pa ang babae yun noong una eh. Dapat pinakulong mo na lang. Kuya, hindi na magpatago pa ang ganong klaseng babae. Mamay, sinasabi mo lang yan. Dahil kasama mo ko. Pero kapag sawa ka na, itatapon mo na lang. Kung pangarang masahan dyan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ako pa, baliw na baliw ako sa'yo. Ay, tikot ko talaga. Hoy, sandali. Gabi na eh. Bakit? Kailangan ko na umuwi. Mag-check up na tayo dito sa motel. Bakit ka magmamadali? Kasi dumating yung asawa ko, makahanap tayo. Huwag mo na kasi yung lalaki mo. Hindi ka naman niya mapalitan sa amin. Sa probinsya, sabi namin, habang nagpapalamig. Pagkalipas ng ilang buwan, saka tayo babalik dito sa Manila. Saan yung anak ko? Kunin mo na lang siya. Pag nakabalik na tayo dito. Bakit may dala kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Ay, ano na ako dito? Habang wala si Karen, sasama na ako kay Greg. Niloko niyo na naman si Itay. Nay naman! Bakit niyo na naman ito ginawa? Wala na ako sa kanya. Hindi ko na siya makuhin pa. Ay, no. Habang buhay akong magtitiis sa kanya. O, ikaw ha? Maganda ka. Dahil pagbalik ko rito, kukunin na kita.
Nalaman kasi namin kita na hindi ka malungkot. Hinihingian mo na ang babaeng yun. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tama si inay. Ibuhos mo na lang yung pansin mo sa pagtatrabaho. Mabibigyan mo pa ng magandang kinabukasan. Ginagawa ko na yun eh. Pagdating ko dito sa bahay, hindi ko maiwasang maalala si Josie. Buti pa, bumalik ka na lamang sa bahay natin. Dati ka namang nakatira doon nung binata ka. Uy, dahil hindi mo nag-aano maalala si Josie. Mas ka sa Amerikana. Tayo na lang ang naiiwan sa lugar na ito. Kukunin ko lang yung mahalagang gamit natin at pera. Ay, naku, kung bakit naman kasi dito mo pa ako dinala sa bayan nyo eh. Ayan tuloy. Inabot tayo ng malakas na bagyo. Wala akong sabihin. Hindi ko naman na yung mangyayari yun eh. Eh, bilisan mo na. Nay, ano ako? Baka malate ako sa trabaho. Ay, alam mo anak, natutuwa ako. Abay, masigla ka na ngayon, maging sa iyong pagtatrabaho. Nakabuti yung paglipat namin dito ni Annie. Bakit na? Ano nangyari sa'yo? Ang nanay ni Josie? Anong sabi niya? Si Josie? Patay na! Josie, asawa ko. Sa kabila ng ginawa mo, nasasaktan pa rin ako sa sinapit mo. Sana po sila. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya sumama sa grag na yun, marahil buhay pa siya ngayon. Paano na po kaya ako ngayon? Mag-isa na lang po ako. Anak, hindi ka nag-isa. Dahil ito ako, hindi kita pababayaan. Sabi po ni Inay, hindi raw po kayo. Pinagtatanggol ko sa iyo yun. Anak, totoo yun. Siya sa isang nanay. Pero sa kabila nung nalaman mo, hindi ka sumama sa kanya. Mahal ko po kayo. Masama po si Inay. Niloko niya po kayo. Salamat sa pagmamahal mo, anak. Kayo lang po ang tatay ko. At mamahalin ko po kayo. Habang buhay. Anak ko.
asawa ang aking kapisan. Nanatiling lihim sa lahat ang tunay niyang pagkatao. At yun ay hindi ko pinagsisisihan. Ako si Kaloy. At ito ang aking buhay. Hindi hinahayaan ng Diyos na maapi sa mahabang panahon ang may mabuting puso. Paragsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Legazpi, Kit del Carmen Amo, at Lionel Benamin sa papel na Kaloy. Naglatag ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga. Supervision teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Will Cruz. Production Assistant. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Jude Martin Legaspi at Lina Landicho Jr. Ito ang aking magandang araw sa inyong lahat. Narinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananaw sa Diyos. Ito ang masasabi kong dahilan. Kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking pagmamahal. Alberto! Ay, nadarating ang university ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O, masaya ka. Oo na. Eh, alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Ano ba sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Lisa. Wala ka nang aalalahanin pa. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi maghina ang katawan ko. Pero namiss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Maging sundalo eh. Daddy, kontento mo po ako sa buhay ko ngayon. Eh, talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayo na. Totoo, pagaling ako. Hindi na kaya matulad ko. Magkakabay naman kayo sa inyong mga profesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat ng ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Gusto mo, pakanta na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayo steady. Pinas ka ng doktor. Ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, magaling na tayo magpamilya. Eh, kasi... Bakit? May problema ba? Ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao.
Kasi, ano, Mong hayaang maging hanggang sa ating kaligayahan. Ang iyong nakaraan. Nagtiwala naman sa'yo. At higit, kakuha natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking handog. Salamat po, Tito Alberto. thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Francis, Ikaw po ba ang mawawala? Lagis lang kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At sa panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi na kahit mag-asawa lang. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? alam ko na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Hindi ako makamali. Kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ako lang naman ngayon. Hindi ang tawad sa akin. Lalo na kung Sinong... ako nga. Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Nagpumatok siya. At nung buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Mukhang may sakit siya. Mukhang laki ng ibinayin niya. She deserves it. Taksil siya. At isang doktora. Tungkulin mo, ligtas na mo. Bukas na sa ginawa niya. Halika. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpahinahon ako. Para sa inyo. Ayaw mo siyang gamutin. Kalapatan mo man lang siya ng plasti. Pagkakali mo siya sa ospital. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pag-umawa ng siya Wala sa amin ang buhay. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Ng pamilya namin. Pero may tungkulin ka sa kapatid. Kaya hindi mo dapat pairali. At pagkakalamahan sa kapatid. Madali sa'yo sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Francis, Tunay kong mami. Nagtaksil din kay Daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatampero kayo ng ate mo sa kanya. Sino man po, Tita Andrea?
Pinapaliwala kami ni Daddy. Damdamin namin. Kung mahal mo naman kayo ng dati mo. Dahil ipinagamot pa niyang babae na nakita mo lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo. At may kaning na kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting tanong na titira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang naghihirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Napapahalan na lang ang patay. Then wala ka nang palakasan. Tama si Tita Randa. Pero Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging ganda tayo ng kinabukasan natin. Pati dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya may tayo ngayon. Hindi natin magpapatawa. Daddy ang higit nating mapapasaya. makadarama rin kayo ng kagaangan ng loob. Wala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Mira, walang nagbabago dito ang dami ko. Kahit masama ang inasal ko, Nadala ka ng galit. Kaya hindi mo agad kami nakawan. Wala ka kitang paliwanagan. Nagbago ka na, diba? oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mami. Maraming salamat ulit sa'yo. Ginawad mo sa akin. Ang Diyos ay nakapagpatawad. Sino ako na? Hindi ko na. Ayun pa. Ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mami! Mami, narito na po kami. Mirasol. Narito rin po ako. Maraming salamat. Mga anak. Mami, kayo. Salamat, mga anak. Wala lang, babaeng. Alam ko naman, nagkakitang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam ko maligaya siya. Tulad din ang pagiging maligaya ko sa piling naming mga anak. Ako po si Alberto at
Ito ang aking buhay. Kung tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at kailang makakabuti ang walang kapantay na kaligayahan. Marag Siganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Fidel Benjamin, Bastana Villegas at June Ligasco sa papel na Alberto. Ilapat ng angkot na tunog Jerry Mutiak sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant King Cruz, editing mula sa pangalat ni Selma Corporal Alcanta, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.